Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makatulong sa inyo. So for today's topic po, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng SSS Sickness Benefits. But before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMP Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMP Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So to continue with our topic, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng SSS Sickness Benefits para sa mga employed, self-employed, voluntary paying member, at mga OFW. Ano ba yung qualification para makapag-avail ng SSS Sickness Benefits? So, ang SSS Sickness Benefits po ay binibigay sa mga SSS members or mga naguhulog ng SSS contribution na hindi kayang mag-work due to sickness and na-confine sa hospital or sa bahay at least minimum of 4 days na sickness. And dapat po may at least 3 months na SSS contribution kayo within 12 months or within 1 year. So, for example, ngayong January 2025 kayo nagkasakit and then magpa-file din kayo ng sickness nyo ngayong January 2025. So, dapat may 3 months kayong contribution from January 2024 to December 2024 para makapag-avail kayo ng SSS Sickness Benefits. And dapat ma-notify nyo sa SSS about your sickness or injury. So, pag employed kayo, nino-notify yun sa employer para si employer ang mag-notify sa SSS. So, later, i-discuss ko sa inyo yun kung paano. So, unahin natin yung process para sa mga employed or yung mga may employer na naguhulog ng SSS contribution nyo. So, una, pag nagpa-check up kayo or nagpa-confine kayo, hingi kayo ng medical certificate sa inyong doctor na nakalagay yung complete diagnosis nyo, kung ano ba yung findings sa inyo, and kung ilang days yung recommended na pahinga nyo or sick leave nyo, and yung address ng clinic nakalagay din dapat doon, at contact number, at yung license number ng doctor nakalagay dapat doon. Pwede ring itong medical certificate form ni SSS ang ipa-fill up nyo sa doctor nyo as medical certificate nyo. Para dyan ilalagay ng doctor nyo yung findings sa inyo and then yung advice or days na kailangan yung mag-sick leave. And download din po kayo ng SSS Sickness Notification Form. Pa-fill upin nyo rin po ito sa doctor nyo para ilagay yung details ng sickness nyo. Pwede naman, halimbawa nakaalis na kayo, wala kayong form, pwede naman bumalik kayo dun sa doctor na nag-check up sa inyo para ipa-fill up ito. And kung na-confine kayo, pwede naman after na lang ng ma-confine kayo, sa kanya pa-fill up sa doctor nyo. And then, dapat mapasa nyo ito within 5 days sa inyong employer para si employer naman ma-notify na si SSS within 5 days din. So, total of 10 days. 5 days galing sa inyo papunta sa employer, 5 days from employer to SSS. Pero kung na-confine kayo, medyo matagal yung pagka-confine nyo, pwede naman pagkalabas nyo na lang sa kayo magpasa sa employer nyo. Pero kung saglit lang naman or parang check-up lang and then sa bahay na kayo pinagpapahinga, dapat ma-inform nyo or masubmit nyo ito sa inyong employer. And then, kung may mga supporting medical documents kayo, gaya ng x-ray result, laboratory, and kung photocopy yun, dapat ipa-certify nyo sa clinic or sa hospital kung saan kayo nagpa-check up or na-hospitalize. Kung original naman, pwede naman yung original na lang ipasa nyo. And si company na mag-certified true copy kung okay sa kanila, pero pag i-required nila, kailangan nyo ipa-certified true copy sa mga clinic or hospital kung saan kayo nagpa-check up or nagpagamot. So once nakapagpasa na kayo ng sickness notification form sa inyong company, so next na gagawin nyo is mag-fill up naman kayo ng sickness benefit reimbursement application. Pwede nyo itong i-download sa SSS website or pwede rin kayong humingi sa inyong company or sa HR nyo ng form na to.
So, fill upan nyo lang to para ma-reimburse sa inyo yung expenses nyo sa medical. By the way, hindi yung actual expenses yung ma-reimburse sa inyo. Depende yon sa number of days ng approved leave nyo or approved na pahinga nyo and sa SSS contribution nyo. So, doon sila magbe-base ng computation para sa sickness benefits nyo. And by the way, yung sickness benefits is, ang babayaran niya lang is yung mga leave without pay nyo. Kung may leave with pay pa kayo, halimbawa 20 days yung sickness nyo, and then 5 days may sick leave pa kayo, so yung 15 days lang ang mababayaran ng sickness benefits. Yung leave without pay lang siya ang babayaran. So once nakapagpasa na kayo ng inyong SSS notification, medical certificate, other medical records, and nakapag-fill up at nakapagpasa na rin kayo ng sickness benefit reimbursement application. So, ang gagawin ng company nyo, i-complete nyo na yung sickness benefits nyo, and then ipapasa nila sa SSS yung mga documents nyo at yung computation para ma-liquidate or ma-reimburse sa inyo yung sickness benefits. Yung ibang company, inaabonohan nila yung sickness benefits, binibigay na nila in advance sa mga employee nila yung sickness benefits, and hinihintay na lang nilang bayaran sila ng SSS. So, yung iba namang company, hinihintay muna nila magbayad sa SSS sa kanila ng sickness benefits. Sa kanila binibigay sa employee nila yung sickness benefits or sickness benefit reimbursement. So, depende kung ano yung policy ng company nyo sa pagbibigay ng sickness benefits. So, para naman sa mga voluntary paying member, mga self-employed at OFW, so ito naman yung step-by-step process online. So, online na rin po kasi yung pag-apply ng SSS sickness benefits ngayon. So, gamit ang yung cellphone or computer, buksan nyo lang yung internet browser nyo gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. Once na sa website na kayo ni SSS, ganito po yung makikita nyo. Kung cellphone po yung gamit nyo, para makapag-upload kayo ng documents dito sa SSS para makapag-apply ng sickness benefits. So, kailangan nyo siyang i-desktop view. So, para i-desktop view, i-click nyo yung tatlong tuldok sa bandang taas, sa kanan. Then, may mga lalabas na choices. So, dapat may check yung desktop site para naka-desktop view siya. Pag mobile view kasi yung browser nyo sa cellphone nyo, hindi kayo makapag-upload ng mga documents na kailangan. Pero pag cellphone or laptop yung gamit nyo, no need nang i-check yung desktop site. Pag cellphone lang, kailangan naka-desktop site or desktop view para makapag-upload kayo ng docs. So, once nasa website na kayo ni SSS, i-click nyo yung create a My SSS account or login. Then, click nyo po yung login. Then, mapupunta kayo sa members login. So, i-login nyo po dyan yung user ID and password nyo. I-type nyo lang po. Kung wala pa po kayong user ID and password, panoorin nyo po dito sa channel ko yung updated process kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Kung meron na kayong user ID and password, type nyo lang po yung user ID and password nyo and then click nyo po yung sign in. Then, mapupunta kayo sa one-time PIN. So, click nyo lang yung get PIN para mag-text sa inyo ng OTP sa SSS. Then, i-type nyo lang yung OTP sa box na yan, yung OTP na sinend sa inyo or tinext sa inyo ni SSS. So, once na-type nyo na, click nyo lang yung login. Then, may lalabas na data privacy notice. So, basahin nyo lang yan, scroll nyo lang pababa hanggang makita nyo yung I agree button and then click nyo yung I agree button. After that, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. So, may makikita kayong tatlong guhit sa bandang taas sa kaliwa. Click nyo po yun. Then, may lalabas na choices. Click nyo po yung benefits. Sa baba ng benefits, may makikita kayong mga choices ulit. Click nyo po yung sickness benefit. Then, mapupunta na tayo sa pag-apply ng sickness benefits. By the way, before kayo mag-apply ng sickness benefits, make sure meron na kayong naka-enroll na bank account sa inyong SSS online account at approve na ito ni SSS. Kung wala pa po kayong naka-enroll na bank account, panoorin nyo po dito sa channel ko ang updated process kung paano mag-enroll ng bank account. Ilalagay ko rin po yung link ng video nyon sa description at comment section ng video to. Para makita nyo kung ano yung mga requirements para sa sickness benefits, i-click nyo lang click here to see the documentary requirements. So, makikita nyo na po dyan yung mga requirements na kailangan gaya ng medical certificate and other supporting documents. So, scan nyo lang yung mga requirements na yun kasi i-upload natin dito sa SSS online.
So, once nakita nyo, screenshot nyo na lang para may copy kayo. And then, click nyo lang yung OK para mag-proceed na tayo sa pag-apply. And then, mapupunta na tayo sa pag-apply ng sickness benefits. So, andyan yung process apply, and then submit ng supporting documents, and then review, and then completed. So, scroll nyo lang pababa para proceed na tayo sa pag-apply. So, sa bandang baba naman, kailangan nating fill upan yung mga information na kailangan. So, una, yung start of sickness, kung kailan kayo nagpa-check up sa doktor or kung kailan kayo na-confine. And then, sa bandang baba, select nyo yung confinement kung sa bahay or hospital, kung saan kayo nagpahinga. Kung sa bahay lang kayo nagpahinga, select nyo yung home. Kung sa hospital kayo na-confine, select nyo yung hospital. And then, yung isang date naman, yung date of discharge, saka lang yan pwedeng fill upan pag hospital yung clinic nyo. Pero kung home yung clinic nyo, hindi nyo na kailangang fill upan. So, dahil dito sa example, hospital siya, na-confine siya, kaya fill upan ko yung date of discharge. And then, ilalagay yung license number ng doktor. Itatype nyo dyan yung license number. Sa number of days naman, ilalagay nyo dyan kung ilang days yung kailangan nyong pahinga or yung nilagay ng doktor nyo na need nyo magpahinga para gumaling. Ito yung number of days ng sickness nyo. And kung yung doctor nyo po is from abroad, so i-click nyo lang yung bilog sa tabi ng physician is from abroad. And kung yung doctor or nag-check up sa inyo is dentist, i-click nyo lang yung bilog sa tabi ng dentist. And kung yung doctor nyo is dito sa Philippines, medical doctor siya, hindi nyo na kailangan fill upan yung dalawang yan. Wala na kayong kailangan i-select sa dalawang yan. Hayaan nyo lang na ganyan. And sa bandang baba naman, may dalawang question. Kung work-related daw ba yung sickness nyo, like na-aksidente kayo or na-injury kayo dahil sa work, i-click nyo yung no para maging yes siya. And kung employed daw ba kayo during your sickness, i-click nyo lang din yung no para maging yes kung employed kayo during your sickness. Pero kung hindi kayo employed, like voluntary member kayo or self-employed or OFW, hayaan nyo lang siya dyan. Wala lang kayong babaguhin, hayaan nyo lang na naka-no. And then, sa bandang baba, isi-select nyo yung bank account na in-enroll nyo kanina. So, make sure meron na kayong naka-enroll na bank account at approve na siya ni SSS kasi hindi kayo makaka-fill up ng form dito pag wala kayong na-enroll na bank account. So, click nyo lang yung bilog dun sa disbursement account para malagyan ng tuldok. So, once na fill upan nyo na po lahat dyan, yung lahat ng information na kailangan, click nyo lang yung next button sa baba. Next is mag-upload naman tayo ng supporting documents. So, make sure meron na kayong scan copy or picture ng supporting documents nyo. So, dapat PDF or JPEG po yung mga format nung i-upload yung picture. So, una is yung medical certificate po yung i-upload natin. So, click nyo lang po yung draft files here or click to upload yung I na letter na nakabilog. Click nyo po yun para ma-upload nyo na po yung picture ng medical certificate nyo. So, once na-click nyo na yun, isi-select nyo lang sa phone nyo or cellphone nyo yung picture or yung file na i-upload nyo dito or yung medical certificate. Dapat po, maximum of 3 MB lang yung picture na i-upload nyo. So, para lumiit po yung size ng picture, screenshot nyo lang siya sa cellphone nyo, liliit na po yung size nun. Sasakto na siya sa less than 3 MB. And then, sa bandang baba naman, next na i-upload is yung hospital or medical records. So, click nyo lang ulit yung I sa draft files here para i-upload nyo yung picture ng hospital records nyo or medical records gaya na x-ray or laboratory, kung ano yung test na ginawa nyo during your sickness. So, once na-click nyo na yan, select nyo lang sa phone nyo or sa laptop nyo yung i-upload yung picture. So, once na-upload nyo siya, lalabas yung picture dyan sa may baba ng mga sinubmit nyo nakalagay dyan. At saka may check siyang nakalagay na ganyan. So, once na-upload nyo na lahat ng documents na kailangan, click nyo lang yung next button sa bandang baba. And then, makikita nyo na yung summary ng mga information na fill up nyo and then yung mga in-upload nyo supporting documents. Kung cellphone yung gamit nyo, scroll nyo lang pakaliwa para lumabas yung mga details. So, once okay naman, scroll nyo lang pababa and then may makikita yung certification. Click nyo yung box I certify para malagyan ng check. Then, may makikita kayong next button sa bandang baba. Click nyo po yung next. After that, lalabas na yung notification na you have successfully submitted your sickness benefits application. So, screenshot nyo na lang yan para may proof kayo na nag-submit kayo sa SSS. And then, click nyo lang yung done sa baba.
And then, mapupunta kayo ulit sa pag-apply ng sickness benefits. Sa bandang kanan niya, may makikita kayong inquiry. Nakalagay dyan yung status nung in-apply yung sickness benefits. So, nakalagay sa inquiry, in progress na yung in-apply yung sickness benefits. So, wait nyo na lang siyang i-approve ni SSS. Normally, mga 1 to 3 weeks bago ma-approve ni SSS. And then, once na-approve nila, i-deposit na lang sa ATM nyo yung sickness benefits nyo. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please subscribe din po kayo sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance! Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!